Mga kahak, welcome po sa Jack Tales. Ako po si Miss Lynn, ang isa po sa voice actress ng channel na ito. Bago po tayo magsimula, 90% po ng ating viewers ay hindi pa po nakakapag-subscribe. Kaya naman po, hinihikayat po namin kayo na mag-subscribe na po at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga bago namin i-upload na video. Huwag nyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa pong maabot na listeners. Muli, maraming salamat at umpisahan na po natin ang kwentuhan. Sa loob ng isang simpleng kusina, maririnig ang mahinang tunog ng kumukulong sabaw at ang hiwa ng kutsilyo sa ibabaw ng chopping board. Si Luna, nakasuot ng simpleng apron at may bitbit na basahan, ay abalang nagluluto habang nakatingin sa orasan sa dingding. 8:00 na ng gabi. Biglang yumanig ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Tumatawag si Simon, ang kanyang assistant. Sinagot ni Luna ang tawag habang hinahalo ang niluluto. Simon, bakit ka napatawag? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo muna akong kukontakin ngayong araw? Ipagpaumanhin niyo po, Presidente Luna. Nais ko lamang pong ipaalala na ngayong gabi, eksaktong hating gabi, ay matatapos ang inyong 3 taong trial period sa ordinaryong mundo. Ang Alpha Syndicate ay naghihintay na sa inyong pagbabalik. Nakahanda na ang 10 Rolls Royce at ang inyong private jet. Alam ko, Simon. 3 taon ko rin pinanindigan ng pagpapanggap bilang isang mahirap at simpleng may bahay para kay Ryan. Ngayong gabi, ang aming 3 wedding anniversary. Gusto ko siyang bigyan ng huling pagkakataon. Naiintindihan ko po, ma'am. Ngunit paano po kung biguin niyo kayo? Paano kung hindi niya mapatunayan ang kanyang katapatan? Kung pipiliin niyang manatili sa tabi ko, sa kabila ng aking kunwaring kahirapan, ibabahagi ko sa kanya ang buong Alpha Syndicate. Pero kung tatalikuran niya ako, sisiguraduhin kong babalik siya kung saan ko siya pinulot. Sige na, Simon. Parating na si Ryan. Ipinasok ni Luna ang telepono sa kanyang bulsa at ipinagpatuloy ang pagluluto. Maya-maya pa, narinig ang pagbukas ng pinto sa sala. Pumasok si Ryan na may hawak na mamahaling leather briefcase. Mukha siyang pagod, ngunit arugante ang tindig. Ryan, dumating ka na pala. Happy 3rd anniversary sa atin. Nagluto ako ng paborito mong sinigang at kaldereta. Halika na sa mesa. Nakahanda na ang lahat. Anniversary pala natin ngayon? Oo naman. 3 taon na tayong kasal, Ryan. Naalala mo pa ba nung nagsisimula pa lang tayo? Wala tayong pambili ng masarap na pagkain. Kaya sardinas at instant noodles na lang ang pinagsasaluhan natin. Doon sa maliit nating apartment. Tiningnan ni Ryan ang mesa na puno ng pagkain. Sa isang sandali, lumambot ang kanyang ekspresyon na tila may naalalang maganda. Umupo siya sa tapat ng lamesa. Oo nga naman. Noon, halos mag-away pa tayo dahil ayaw mong ibigay sa akin ang huling piraso ng sardinas. Kasi naman, gutom na gutom din ako nun ah. Pero tingnan mo ngayon, CEO ka na ng sarili mong kumpanya. Sobrang proud ako sa'yo, Ryan. Kahit na madalas kang busy, basta kasama kita ngayon, masaya na ako. Masarap tong luto mo ah. Gaya pa rin ng dati. Sandaling natahimik ang paligid. Para kay Luna, ito na ang pinakamasayang bahagi ng gabi. Ang makitang nakangiti ang kanyang asawa na tila bumalik sila sa panahong wala silang pera, ngunit puno ng pangarap. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Biglang tumunog ang telepono ni Ryan sa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Luna ang pangalan sa screen. Ang pangalan ay Serena. Agad na nagbago ang mukha ni Ryan. Naging alerto siya at mabilis na kinuha ang telepono para patayin ang tunog nito. Sino yun? Bakit hindi mo sagutin? Galing ba sa trabaho? Wala ka na dun. Huwag mo akong tanungin na parang binabantayan mo ang galaw ko. Nakakasakal ka na. Gabi ng anniversary natin. Tinatanong ko lang naman kung sino ang tumatawag. May problema ba sa kumpanya mo? Bago pa makasagot si Ryan, narinig ang tunog ng doorbell ng mansyon. Nagtaka si Luna
dahil wala naman silang inaasahang bisita sa ganitong oras. Sino kaya yan? Ako na ang magbubukas. Wag na. Ako na. Binuksan ni Ryan ang pinto. Laking gulat ni Luna nang pumasok sa loob ng sala ang isang batang babae na nakasuot ng hapit na pulang damit, may hawak na branded na handbag at may kumikinang na diamond necklace sa kanyang liig, si Serena. Babe, ang tagal mo naman. Sabi mo mabilis ka lang dito para tapusin ang mga natitirang basura mo. Ryan, sino siya? At bakit nakakapit siya ng ganyan sa'yo? Sa loob pa ng bahay natin. Oh, so eto pa lang sikat na asawa na galing probinsya. Mukha ka ngang katulong. Luna, bagay na bagay sa yung apron mo. Siguro pati paglilinis ng banyo, ikaw na din ang gumagawa rito. Ryan, sabihin mo sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Inalis ni Ryan ang kamay ng babae sa kanyang braso. Ngunit nananatili siyang nakatayo sa tabi nito. Hinarap si Luna nang walang emosyon. Binuksan niya ang kanyang briefcase at kumuha ng isang makapal na puting sobre. Inihagis ito sa lamesa, dahilan upang matapon ng ilang bahagi ng sabaw na niluto ni Luna. Divorce papers. Pirmahan mo na yan. Ngayon din. Divorce? Bakit, Ryan? Dahil ba sa babaeng ito? Huwag mong tatawaging babaeng ito ang susunod na asawa ni Ryan, Luna. At para malaman mo, buntis ako. Dala ko ang tagapagmana ng kumpanya. Hindi papayag si Ryan na lumaki ang anak niya na may matrastang walang kwenta at walang pera na katulad mo. Totoo ang sinabi ni Serena. 3 taon na tayong kasal. Pero kahit isang anak, hindi mo ko mabigyan. Bukod doon, ano ba ang naitulong mo sa akin? Wala. Isa ka lang pabigat. Habang ako ay abala sa pagpapalaki ng aking kumpanya, ikaw naman ay nakaupo lang dito sa bahay at nagluluto ng mumurahing pagkain. Pabigat? Nakalimutan mo na ba kung paano lumaki ang kumpanya mo? Nakalimutan mo na rin ba kung paano ka nakakuha ng bilyong pisong investors nung panahong halos mabankrupt ka na? Huwag mong sabihin dahil sa'yo yun. Swerte ko lang dahil magaling akong negosyante. Huwag mong angkinin ang tagumpay ko. Isa ka lang mahirap na babaeng galing sa bundok. Paano ka makakatulong sa isang multi-million business? Inilabas ni Ryan ang kanyang checkbook. Mabilis na nagsulat ng isang halaga. Pinunit ito at inihagis sa mukha ni Luna. Bumagsak ang tseke sa sahig. 1 milyong piso. Limos ko na yan sa'yo para hindi ka magutom pag alis mo rito. Malaking halaga na yan para sa isang katulad mo. Pirmahan mo ng papeles. Kunin mo na ang pera at lumayas ka na sa bahay na to. Ngayon din! Hayan, Luna, ha? Pulutin mo na ang 1 milyon. Napakalaking biyaya niyan para sa'yo. Pwede ka nang bumalik sa probinsya nyo at magtayo ng maliit na sari-sari store. Tinitigan ni Luna ang checking nasa sahig. Pagkatapos, tumingin siya kay Ryan. Walang bakas ng luha o takot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. 1 milyong piso? Ryan, hindi mo alam kung gaano kalaki ang pagkakamaling ginawa mo ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin? Pirmahan mo na yan! Pipirmahan ko to. Hindi dahil sa 1 milyong piso, kundi dahil sa wakas, malaya na ako sa 3 taong pagtitiis. Sa isang taong walang utang na loob na tulad mo. Kinuha ni Luna ang ballpen sa ibabaw ng lamesa at mabilis na nilagdaan ang divorce paper nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay itinapon niyang ballpen sa harap ni Ryan. Sana hindi mo pagsisihan ang araw na to. Dahil kapag lumabas ako sa pintong yan, kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hinding-hindi mo na muling makukuha ang kahit na anong meron ako. Humalakak si Serena habang si Ryan naman ay napangisi na lamang sa inasal ni Luna. Iniisip na nagmamalaki lamang ang kanyang dating asawa sa gitna ng kahihiyan. Natapos ang usapan sa pagitan nilang tatlo nang talikuran sila ni Luna at maglakad patungo sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang nag-iisang lumang bag. Handa nang salubungin ng hating gabi kung saan magsisimula ang kanyang tunay na paghihiganti.
Bumalik si Luna sa sala, bitbit ang isang lumang bag na yari sa tela. Ito lamang ang tanging gamit na dala niya noong una siyang lumuwas ng Maynila. 3 taon na ang nakalilipas. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niyang malalakas na yabag ng takong mula sa labas. Kasunod, ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang babaeng may edad na nakasuot ng makikinang na alahas, may makapal na make-up at bitbitang branded na pamaypay. Si Mildred, ang ina ni Ryan. Aba, nandito ka pa palang linta ka. Akala ko ba, pinalayas ka na ng anak ko? Bakit nakatayo ka pa rin dyan sa gitna ng sala? Mama, dumating na po pala kayo. Huwag na po kayong mag-alala. Pinirmahan na po ng babaeng yan ng divorce paper. Paalis na po siya. Napakagandang balita, Serena. Sa wakas, malilinis na rin ang pamamahay na ito mula sa amoy ng probensya. 3 taong kong tiniis ang babaeng yan na walang ibang alam gawin kung hindi maglinis at magluto ng pagkain pang mahirap. Ma, inalo ko siya ng 1,000,000 piso. Sobra-sobra pa yon para sa 3 taon niyang pagsisilbi rito. Ano? 1,000,000, Ryan? Bakit mo binigyan ng ganong kalaking perang isang hampas lupa? Ni hindi nga yan marunong mag-Ingles. Dapat sa kanya, pinalayas na walang kahit 1 duling na piso. Mabilis na lumapit si Mildred kay Luna at marahas na inagawang bitbit nitong lumang bag. Binuksan niya ito at itinapon ang mga laman sa sahig. Ilang piraso ng lumang t-shirt, kupas na pantalon at isang lumang family picture. Tingnan mo nga itong mga basahan mo. Siguraduhin mo lang na walang alahas o gamit ng anak ko na ninakaw mo rito, Luna. Baka mamaya, pati ang mga mamahaling kutsara namin ibinulsa mo na. Huwag kayong mag-alala, Mama. Kahit 1 piraso ng alikabok sa bahay na to, wala akong interes na iuwi. Baka nga kayo ang dapat mag-ingat dahil ang lahat ng karangyaan nyo ngayon, baka bukas ay maglaho na parang bula. Pakinggan nyo nga siya, Mama. Ryan, nagbabanta ang katulong. Ano naman ang magagawa ng isang tulad mo? Magrereklamo ka sa barangay? O baka naman magsusumbong ka sa mga kamag-anak mong magsasaka sa probinsya? Luna, umalis ka na. Bago ko patawagin ng mga security guard sa subdivision para kalad ka rin ka palabas. Huwag mo nang pahabain ang kahihiyan mo. Salamat sa paalala, Ryan. 3 taon ako nagtiis. 3 taon kong pinaniwala ang sarili ko na baka may natitira ka pang kabutihan. Ngayong gabi, tinapos nyo na ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa inyo. Yumuko si Luna at dahan-dahang pinulot ang kanyang mga lumang damit. Inayos niya ito sa loob ng kanyang bag nang walang pagmamadali. Ang kanyang bawat kilaw ay puno ng dignidad na tila hindi siyang taong kasalukuyang pinapalayas at tinatrato na parang basura. Binuhat niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Sumunod sa kanya si Ryan, Serena at Mildred upang masigurong tuluyan na siyang makakaalis sa kanilang bakuran. Pagsapit nila sa malawak na garden patungo sa gate, eksaktong tumunog ang alarm ng relo ni Luna. 12:00 na ng hating gabi. Tapos na ang 3 taon. Anong tapos ng pinagsasasabi mo dyan? Bilisan mo nang maglakad! Nakaharang ka sa daan ng sasakyan ng anak ko! Gagatong pa sana si Serena pero biglang niyanig ng malakas na ugong ng makina ang buong subdivision. Mula sa dulo ng kalsada, sumilay ang naglalakihang puting liwanag mula sa mga headlight ng mga mamahaling sasakyan. 1, 2, 3, hanggang sa umabot sa 10 magkakaparehong itim na Rolls-Royce Phantom ang pumasok sa kanilang kalsada. Ang bawat sasakyan ay may plakang nagpapakita ng logo ng Alpha Syndicate. Ano to? Bakit may convoy ng Rolls-Royce dito sa subdivision natin? At bakit may logo ng Alpha Syndicate? Babe, di ba yan yung kumpanyang gusto mong mag-invest sa'yo? Baka naman nalaman nilang engagement party natin, kaya pinadalhan kanila ng sundo bilang pagkilala. Ay, Diyos ko, ang galing talaga ng anak ko. CEO pa lang,
pinapadalhan na ng 10 Rolls Royce ng pinakamayamang conglomerate sa bansa. Huminto ang 10 sasakyan sa tapat mismo ng gate ni Ryan. Sabay-sabay na bumukas ang pinto ng mga sasakyan sa likod at harap. Bumaba ang halos 50 lalaki na nakasuot ng plantsadong itim na suit. May earpiece at seryoso ang mga muka. Mabilis silang gumawa ng 2 hanay mula sa pinakaunahang sasakyan patungo sa kinaroroonan ni Luna. Mula sa pinakaunang Rolls Royce, bumaba si Simon. Nakasuot siya ng custom-tailored suit at may hawak ng isang mamahaling black velvet trench coat. Mabilis na naglakad si Simon patungo sa gate. Laking gulat ni Ryan nang lagpasan niya mga ito at dumiretso sa harap ni Luna. Yumukot si Simon ng 70 degree. President Luna, eksaktong 12:00 na ng gabi. Ang inyong 3 taong pagpapanggap at trial period sa ordinaryong mundo ay opisyal nang nagtapos. Naka-ready na po ang private jet at naghihintay na ang buong board of directors para sa inyong pagbabalik. Kasabay nito, ang 50 bodyguard na nakahilera ay sabay-sabay na yumukod ng mababa. Welcome back, President Luna! Katahimikan Welcome back, bumalik President sa Luna! Ang tanging maririnig na lamang ay ang tunog ng hangin at mahinang ugong ng mga mamahaling makina. Nalaglag ang panga ni Mildred. Si Serena naman napabitaw sa braso ni Ryan habang nakatitig kay Luna na tila nakakita ng multo. Si Ryan ay napaatras, nangihina ang mga tuhod at nagsisimula ng pagpawisan ng malamig sa kabila ng malamig na gabi. President Luna, anong ibig sabihin nito? Bakit mo tinatawag ng president ang asawa ko? Hindi siya sinagot ni Simon. Sa halip, kinuha ni Simon ang lumang bag na tela mula sa kamay ni Luna na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo at maingat na isinuot kay Luna ang mamahaling velvet trench coat sa kanyang mga balikat. Hinarap ni Luna si Ryan. Ang kanyang tindig ay hindi nang mahiyain at simpleng may bahay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kapangyarihan at otoridad. Isang tunay ni Reyna na nagbabalik sa kanyang trono. Ryan, akala mo ba talaga ay nagkataon lang ang pag-angat ng kumpanya mo 3 taon na ang nakalilipas? Akala mo ba ay dahil lang sa talento mo kaya ka naging CEO? Luna, hindi maaari ito. Isa ka lang mahirap na babae mula sa probinsya. Mula ngayon, wala na ang Luna na magluluto para sa'yo. Maglalaban ng mga damit mo at magtitiis sa mga pambabastos ng pamilya mo. Ang huling 3 taon ko rito ay isang laro lamang para sa akin. At ngayong gabi, tapos na ang laro. Tinalikuran sila ni Luna at nagsimulang maglakad sa gitna ng 2 hanay ng mga bodyguard na patuloy na nakayuko bilang paggalang. Ryan, anak, anong nangyayari? Sino sila? Bago sumakay si Luna sa Rolls Royce, lumingon siya sandali kay Ryan na kasalukuyang nakatayo sa tapat ng gate. Tila nawala ng lakas ng isip. Munti ko nang makalimutan. Ryan, sana ay masiyahan ka sa natitirang mga araw mo bilang CEO. Dahil sisiguraduhin ko na ang bawat sentimo na ibinigay ko sa'yo ay babawiin ko ng may kasamang interes. Pumasok si Luna sa loob ng sasakyan at isinara ni Simon ang pinto. Isa-isang umandar ang 10 Rolls Royce. Iniwan ang 3 na nakatayo sa gitna ng usok at dilim habang unti-unting pumapasok sa kanilang isipan ang katotohanan ng kanilang pinakamalaking pagkakamali. 2 linggo nang nakalipas mula nang umalis si Luna. Ang dating tahimik na bahay ay punong-puno na ngayon ng ingay ng pag-aayos para sa isang engranding party. Serena, ano ba yan? Bakit ang tagal ng confirmation mula sa suppliers? Kulang na tayo sa budget para sa catering. Babe, relaxed ka lang. Ang dami mong iniisip. Ang engagement party natin ang pinaka-importanting event sa taong ito. Kapag nakita ng mga investors na may class tayo, kusa silang lalapit sa'yo. At saka,
May VIP invitation tayo para sa Alpha Syndicate. Sigurado ka man darating sila. Ang Alpha Syndicate, ang pinakamayamang conglomerate sa bansa. Kung hindi sila sisipot, mawawala ng saysay ang bilyong pisong investment na kailangan ko. Siyempre naman, ipinadala ko ng formal invite sa kanila. At alam mo ba, may narinig akong chismis. Ang bagong CEO ng Alpha Syndicate ay isang babae. Balita ko, mahilig siya sa mga luxury events. Sana nga, kung hindi tayo makakuha ng investment, babagsak ang kumpanya ko sa susunod na buwan. Yung perang iniwan ni Luna, halos maubos na sa pag-aayos ng bahay at party na to. Ay, naku naman, Ryan. Huwag mo na nga isipin ng babaeng yun. Masyado mo siyang ginagawang issue. Isipin mo na lang, libreng pera yon na nakuha natin. At tingnan mo naman ako ngayon. Lalong gumaganda dahil sa mga bago kong gamit. Sa bagay, tama ka. Sa ganda mong yan, walang hindi mapapalingon. Exactly! Kaya nga mag-focus tayo sa gabi ng party. Kailangan nating ipakita sa kanila na tayong bagong power couple ng business world. Makalipas ang ilang oras, abala na silang dalawa sa pag-check ng guest list. Wait. Serena, bakit ang daming pangalan dito na hindi ko naman kilala? Mga friends ko yan sa social media. Kailangan natin ng crowd para mas exciting ang party. Kapag nakita ng media na sikat tayo, mas lalong tataas ang value ng kumpanya mo. Hindi ko kailangan ng crowd, Serena. Ang kailangan ko, seryosong investors. Huwag nang mainit ang ulo, babe. Trust me, social media is power. Kapag nag-viral ang engagement natin, baka nga Alpha Syndicate pag magmakaawang mag-invest sa'yo. Fine. Basta siguraduhin mo na hindi tayo mapapahiya sa harap ng bisita. Don't worry. I've got everything under control. Oh, speaking of, dumating na ba yung necklace na in-order ko online? Yung Alpha-inspired piece? Nasa loob ng drawer. Bakit kailangan mo pa ng ganyan? Ang dami mo ng alahas. Iba to. Look, ang ganda ng kintab. Sabi nga sa website, ito raw ang suot ng mga elite na Alpha Syndicate. Mukhang maayos naman. Basta, huwag mong sabihin na galing lang yan sa online shop. Sabihin mo, regalo ko sa'yo. Duh! Of course! I'm not that stupid. I know how to play the game, Ryan. Lumipas ang mga araw at sa wakas, sumapit na ang araw ng party. Ang 5-star hotel ballroom ay puno ng dekorasyon. Nakasuot ng mamahaling tuxedo si Ryan at isang napakagarbong gown si Serena. Naroon ang ilang media at mga investor na inimbitahan nila. Ang daming tao. Pero wala pang representante ng Alpha Syndicate. Dadating sila, babe. Ang importanteng tao, laging huli dumating. Ganyan ang rules ng high society. Sana nga. Kung hindi sila darating, mawawala ng saysay ang lahat ng gastos natin dito. Huwag kang ang killjoy. Enjoy the party. Tingnan mo, tinitingnan na tayo ng mga tao. We look perfect, right? Oo, perfect. Sana naman, magbunga ang lahat ng ito. Habang nagpapasiklab si Ryan sa harap ng mga guest at media, nakikipag-selfie naman si Serena at nagpo-post sa social media. Pinapakita ang kanyang mamahaling necklace at ang kanyang marangyang party. Caption, Engagement Party of the Year with Mikey, the future billionaire. Hashtag Power Couple. Hashtag Alpha Syndicate Next Partner. Serena, tama na ang phone. Focus ka na sa mga guest. Yes, love. Ayun na, parang may paparating na importanteng tao sa pinto. Sabay-sabay silang lumingon sa pinto ng ballroom. Bumukas ito ng dahan-dahan. Ang lahat ng tao ay tumingin. Inaasahang ang kinatawan ng Alpha Syndicate ang papasok. Finally, let's show them the respect they deserve. Ngunit sa halip na mga seryosong business executives, ang pumasok ay isang grupo ng social media influencers na inimbitahan ni Serena.
Nagkakagulo ang mga ito sa pagkuha ng litrato at video. Sabik na sabik sa buffet. Sino sila, Serena? Bakit puro mga influencer ang dumating? Baka sila yung advance party ng Alpha Syndicate. Baka nag-invite sila ng media. Influencer ang dumating, Serena. Hindi investors. Nakakahiya ito. Shh! Huwag kang magpanik. Baka nasa labas pa yung main guest. Mag-smile ka lang, Ryan. Sa gitna ng kaguluhan, nakaramdam si Ryan ng matinding kaba. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit na ng pagbagsak at ang party na sana'y magliligtas sa kanya ay nagiging isang malaking katatawanan. Hindi niya alam na sa likod ng malaking pinto ng ballroom, isang babae ang nakatayo, nakamasid at handang sirain ang lahat ng pinuon nila. Ang gabi na sana'y magpapatibay ng kanilang ambisyon ay unti-unting nagiging isang bangungot. Ang ballroom ng 5-star hotel ay puno ng ingay, ngunit hindi ang uri ng ingay na inaasahan ni Ryan. Imbes na formal na tawanan ng mga business elite, ang naririnig ay ang malalakas na tawanan ng mga social media influencers na abala sa pagbablog sa bawat sulok ng buffet table. Serena, ano ba ito? Ang mga bisitang to ay kumakain ng steak na parang hindi pa sila nakatikim ng mga mamahaling pagkain sa buong buhay nila. Nasaan ang Alpha Syndicate? Babe, chill ka lang. Baka naliligaw lang sila. O baka naman nagpapaka-low profile lang. Diba sinabi ko naman sa'yo, kailangan natin ng publicity. Eto na yun. Publicity? Publicity na nakakahiya. Ang daming nakatingin sa atin. Yung mga investors na inaasahan natin, halos hindi makalapit sa buffet dahil sa inaagawan sila ng mga vloggers na ito. Lumapit si Mildred, ang ina ni Ryan, na halos hindi na maipinta ang muka dahil sa inis. Ryan anak, nakakahiya. Ang dami kong kilalang business partners na nagtatanong kung sino mga taong to na may hawak na ring light at tripod. Ang sabi ko, baka special guest lang. Pero aminin mo, ang cheap nila. Ma, hindi ko sila inimbita. Si Serena ang gumawa ng guest list. Love, relax lang. Darating din sila. Luko, ang daming likes ng post ko. Trending na tayo. Ang mahalaga, nakikita ng buong mundo na tayo ng bagong power couple. Habang nagtatalong tatlo, napansin ng mga guest na tumigil ang tugtog ng instrumental violin sa ballroom. Ang lahat ng ilaw sa kisame ay dahan-dahang humina at ang isang solong spotlight ang tumutok sa malaking pinto ng ballroom. Ayan na. Sa wakas. Siguro ang Alpha Syndicate na yan. Serena, ayusin mo na ang mukha mo. Huwag ka na mag-selfie ngayon. Finally! I knew it! They wouldn't miss our party for the world. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Walang background music, walang ingay mula sa mga influencer na biglang tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang marahang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig. Isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang off-shoulder midnight blow-hot couture gown na may accent na mga totoong diamond na kumikinang sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang buhok ay naka-updo ng simple ngunit elegante at ang kanyang tindig ay hindi basta-basta. Si Luna. Luna? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Seryoso ba siya? Nag-gate crush siya sa party natin? Siguro nanghihingi na naman niya ng limos. Kahiyak! Mag-i-iskandalo ba siya rito, Ryan? Tawagin mo ang security. Huwag mong hayaang masira niyang gabing ito. Hindi nakinig si Ryan. Nakatitig lamang siya kay Luna na dahan-dahang naglalakad sa gitna ng ballroom. Ang mga guest na naroon ay hindi nakatingin sa mga influencers. Ang atensyon ng lahat ay nasa babaeng pumasok na tila isang reyna na nagbabalik sa kanyang kaharian. Mukhang masaya ang party nyo Sayang lang, parang kulang sa class. Luna, anong ginagawa mo rito? At anong suot yan? San mo ninakaw ang gown na yan? Look at her, Ryan. Baka naman ukay-ukay lang yan.
Luna, hindi ka naman inimbita. Ito ay isang VIP event. Hindi lugar ng mga katulong ang ganitong lugar. VIP event? Ang party na puno ng influencers na walang alam sa business? Ang party na ang main goal ay mag-post sa social media para magmukhang mayaman? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Baka nakakalimutan mong pinalayas ka na namin. Bago pa man maabot ni Mildred ang balikat ni Luna, isang lalaking nakasuit ang mabilis na humarang sa pagitan nila. Si Simon, ang security head ng Alpha Syndicate. Huwag mo nga hawakan ang president namin. President? Anong president? At saka, ano tong pakulo ninyo? Ryan, akala ko ba magaling kang negosyante? Bakit hindi mo kilala ang isa sa pinakamahalagang tao sa Alpha Syndicate? Anong ibig mong sabihin? Luna, anong laro ito? Ryan, huwag kang maniwala sa kanya. Baka naman nag-hire lang yan ng mga aktor para pagtakpan ng kahihiyan niya. Hindi ito laro. Dito na nagtatapos ang laro nyo. Sa bawat hakbang ni Luna, ang mga guest ay nagbubulungan. Ang mga influencers ay unti-unting lumalayo. Natatakot sa tensyon na nararamdaman nila. Ang gabi na inaakala ni Ryan na magiging daan ng kanilang tagumpay ay unti-unti nang nagiging isang entablado kung saan ilalantad ni Luna ang lahat. Luna, pakiusap. Lumabas ka na. Ayaw kong gumawa ng eksena. Bakit naman ako lalabas? Ngayon palang magsisimula ang totoong party. Tinalikuran ni Luna ang pamilya ni Ryan at naglakad patungo sa gitna ng entablado kung saan nakalagay ang mikropono. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Si Ryan, si Rena at Mildred ay naiwan sa gilid. Blanko ang isipan habang unti-unting pumapasok sa kanilang sistema na ang simpleng may bahay na kanilang pinalayas ay ang taong may hawak ng susi sa kanilang kapalaran. Ang ballroom ay binalot ng matinding katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Luna habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang otoridad na tila hindi na ang Lunang kilala ng pamilya ni Ryan. Serena, bakit hindi mo siya pigilan? Anong ginagawa niya sa stage? Ito ang engagement party natin. Hindi stage show para sa kanya. Hindi ko alam. Baka naman nakikipag-deal siya sa mga staff ng hotel para makapasok. Ayaan mo, tatawagin ko ang security. Gawin mo na. Ang daming investors na nakatingin. Mukha tayong tanga rito. Paalisin mo na yan. Habang ang tatlo ay nagtatalo, nakarating na si Luna sa gitna ng entablado. Ang MC or Master of Ceremonies ay mukhang naguguluhan at agad na lumapit kay Luna upang pigilan nito. Ma'am, excuse me po. Hindi po ito part ng program. Sino po ang nag-authorize sa inyo para umakyat dito? Pakiusap lang po, ma'am. Bumaba na po kayo bago pa po magalit ang organizers. Organizers? Yung mga taong nag-aayos ng buffet para sa mga influencers na hindi naman kailangan dito? Ma'am, hindi ko po alam sinasabi ninyo. Pakiusap lang po, ma'am. Umalis na po kayo. Hayaan mo siya. Siya ang may-ari ng gabi na ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang Alpha Syndicate? Exactly. Siya ang president ng Alpha Syndicate. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, ibigay mo sa kanya ang mikropono. Ang MC, na halos mahulog ang panga sa gulat, ay mabilis na iniabot ang mikropono kay Luna at dahan-dahang umatras palayo ng stage. Ang bulungan sa buong ballroom ay lumakas. Ang mga guest ay nagsimulang mag-usap-usap. Sino ba yung babaeng yan? Siya ba talagang Alpha Syndicate President? Hindi ba siya yung dating asawa ni Ryan? Yung nakita natin noong nakaraang buwan na nag-grocery lang? Luna! Bumaba ka dyan! Baliw ka ba? Ano bang palabas to? Gusto mo bang magkapera? Sabihin mo lang. Huwag mo namang sirain ang karir ko. Sumukot si Ryan patungo sa hagdan ng entablado. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng dalawang bodyguard ni Simon. Sir, hindi po kayo pwedeng lumapit. Ako ang may-ari ng event na ito. Ito ang engagement party ko.
Alisin niyo ang kamay niyo sa akin! Mr. Ryan, ang event na ito ay ginanap sa hotel na pagmamay-ari ng Alpha Syndicate. At sa oras na ito, lahat ng kontrata ninyo ay nasa ilalim ng aming pagre-repaso. Mas mabuti pa, manahimik ka na lang kung ayaw mong palabasin ka namin sa harap ng lahat. Ryan, tama na. Nakatingin na ang lahat. Nakakahiya na tayo. Ikaw, ang sabi mo, VIPs ang invited mo. Bakit ganito ang nangyayari? Bakit ang asawa ko ang nasa stage at ako ang napapahiya? Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Luna ay kalmado, malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang lahat ng ingay ay biglang nawala. Ang mga influencers na kanina'y abala sa pagbablog ay hindi na makagalaw. Nakatutok ang kanilang mga kamera sa entablado dahil sa bigat ng presensya ni Luna. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako nandito. Ang ilan sa inyo ay kilala ako bilang dating asawa ng taong nasa dulo ng ballroom na ito. Itinuro ni Luna si Ryan gamit ang kanyang kamay. Lahat ng guest ay lumingon kay Ryan na ngayon ay namumula dahil sa hiya at galit. Sa loob ng 3 taon, naniwala ako na ang pagsasakripisyo, pagiging matipid at pagiging tapat na asawa ay sapat na para bumuo ng isang masayang pamilya. Naniwala ako na ang pagsuporta sa pangarap ng asawa ko ay isang magandang bagay. Luna, itigil mo yan! Huwag mong ilabas ang personal nating problema dito! Personal na problema? Ryan, wala nang personal dito. Ang pinag-uusapan natin ay negosyo. Ang negosyong binuo mo gamit ang perang ipinagkatiwala ko sa iyo. At ang negosyong unti-unti mo nang pinababagsak dahil sa katangahan mo at ng kasama mo. Ano bang sinasabi mo, Luna? Inggit ka lang dahil nahanap na ni Ryan ang tunay na nagmamahal sa kanya at buntis ako. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Tumingin si Luna kay Serena na may halong awa. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting alam na ng lahat na hindi maganda ang ibig sabihin. Buntis ka, Serena? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, at masaya kami ni Ryan. Hindi mo kami mapapabagsak. Nakakatuwa ng isang party na inilaan para sa engagement ay nagiging entablado para sa revelation. Handa na ba kayong malaman kung ano ang Alpha Syndicate? Bumaba si Luna ng isang hakbang mula sa entablado patungo sa direksyon ng VIP table kung saan nakaupo ang pinakamalalaking investor ni Ryan. Napatayo ang mga ito sa kaba at respeto. Sa mga susunod na minuto, hindi lang nyo malalaman kung sino ako. Malalaman nyo rin kung bakit ang bilyong pisong investment na inaasahan ni Ryan ay hinding-hindi na darating. Ang lahat ay napasinghap. Si Ryan ay halos mawala ng malay habang ang kanyang mundo ay nagsisimula ng gumuho sa harap ng lahat. Ang gabi na inaasahan niyang tagumpay ay naging isang bangungot na wala na siyang takas. Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Ang bawat guest ay nakatitig sa entablado, hindi makapaniwala sa narinig. Si Ryan na kanina lang ay nagmamayabang sa gitna ng ballroom ay tila isang manikang na wala ng tali. Totoo bang sinasabi niya? Ang bilyong pisong investment na hinihintay ni Ryan, hindi na daw darating. Narinig mo si Simon, di ba? Ang Alpha Syndicate ang may-ari ng hotel na to. Kung sila ang magre-review ng kontrata, tapos na ang laro para sa kanya. President, narito na po ang dokumento na hinihingi ninyo. Ang lahat ng investors ay handang makinig sa inyong report. Salamat, Simon. Pakisiguradong walang makakalabas sa ballroom na to hanggat hindi natin natatapos ang agenda ngayong gabi. Narinig ninyo? Lock the doors! Hindi nyo pwedeng gawin yan. Ito ay private event. Luna, anong karapatan mo na ikulong kami rito? Security! Nasaan ang security? Security? Ryan, ang mga security na binabayaran mo ay kasalukuyan ang nagre-resign dahil hindi mo sila napapasahod sa nakaraang 3 buwan. Ang security na nasa paligid mo ngayon ay tauhan ko.
Hindi. Hindi maaari ang lahat ng ito. Panaginip lang to. Babe, tayo na. Umalis na tayo rito. Baka may balak silang masama sa atin. Saan ka naman pupunta, Serena? Saan mo dadalhin ang future husband mo? Nakalimutan mo na ba na ang gown na suot mo ngayon ay inutang mo lang sa isang butik na pagmamay-ari rin ng kumpanya ko? Ano? Anong sinasabi mo? Tama ang narinig mo. Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, lahat ng luho mo na ipinagmamalaki nyo ay dumaan sa kamay ko. Akala nyo ba ay swerte ang nagdala sa inyo rito? Hindi swerte ang pangalan ng nagpalaki sa kumpanya ni Ryan. Ang pangalan ko ang nakasulat sa bawat kontratang pinirmahan niya. Miss Luna, Presidente Luna, humihingi po kami ng paumanhin kung hindi namin agad nakilala ang inyong posisyon. Nais naming linawin, wala kaming alam sa mga maling transaksyon ni Mr. Ryan. Alam ko. Kaya nga nandito ako ngayon para protektahan ang inyong mga investment. Ang Alpha Syndicate ay hindi nagtatapon ng pera sa mga taong hindi marunong humawak nito. Nagsisinungaling siya. Investors, huwag kayong maniniwala sa kanya. Binayaran niya lang ang mga taong ito para sirain ako. Mr. Ryan, ang pag-akusa sa presidente ng Alpha Syndicate ay isang malaking krimen. Gusto mo bang idagdag ang libel sa mga kasong haharapin mo? Tulungan niyo kami. Ang babaeng to, gusto niya lang paghigantihan kami dahil iniwan siya ni Ryan. Paghihigante? Hindi, Serena. Hindi ito paghihigante. Ito ay paglilinis. Nililinis ko ang dumi na iniwan nyo sa kumpanyang binuo ko. Anong dumi? Wala akong ginawa sa'yo. Wala? Paano ang pera ng mga empleyado na ninakaw mo para pambili ng mga mamahali mong bags? Paano ang mga peke mong report na ipinadala mo sa board of directors? Ang mga guest ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang mga investors ay nagkatinginan. Mukhang nagdidesisyon na kung kakampi sila kay Ryan o kay Luna. Kung totoo ang sinabi ng president, ibig sabihin ay ninanakawan kami ni Mr. Ryan. Hindi lang ninanakawan. Niloko. Ang perang ipinuhunan nyo ay ginamit niya para sa engagement party na to at sa mga luho ni Serena. Hindi. Hindi totoo ito. Luna, please, pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag mo akong ipahiya sa harap nila. Pribado? Noong pinalayas mo ako sa bahay na ako ang bumili, naging pribado ba yon? Noong tinawag niyo akong katulong sa harap ng mga bisita niyo, naging pribado ba yon? Ngayon, sa harap ng lahat, ipapamukha ko sa inyo kung sino ang tunay na may kapangyarihan. President Luna, handa na ang mga abogado. Ano ang susunod nating hakbang? Hayaan niyo silang mamuhay sa bangungot na binuo nila. Ryan, Serena, ang party ay tapos na. Pero ang pagbabayad niyo, ngayon pa lang magsisimula. Luna, pakiusap! Magandang gabi sa inyong lahat. Ang event na ito ay opisyal nang tapos. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Dahan-dahang naglakad si Luna palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng tagumpay. Ang mga investors ay isa-isang tumayo para sundan si Luna. Naiwan si Ryan at Serena na nakaluhod sa gitna ng ballroom. Mag-isa, wasak at walang matatakbuhan. Ang gabing akala ni Ryan ay magiging simula ng kanyang pagyaman ay naging simula ng kanyang tuluyang pagbagsak. At para kay Luna, ito ang pinakamasayang bahagi ng kanyang plano. Ang makitang unti-unting gumuho ang mundo ng mga taong nagtaksil sa kanya. 2 buwan ang nakalipas mula noong maganap ang malaking kahihiyan sa party. Ngunit para kay Ryan, ang bawat segundo ay parang 1 taon ng pagdurusa. Sa ibabaw ng glass table, nakapatong ang mga pulang sobre, mga demand letter mula sa mga supplier ng kumpanya, freeze notice mula sa mga bangko, at mga babala ng mga foreclosure para sa mismong bahay nito. Nakaupo siya sa malamig na sahig sa tabi ng sofa. Magulo ang buhok, lukot ang polo, at may malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata.
Hawak niya ang kanyang cellphone. Desperadong tumatawag sa kung sino-sino habang pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Please bro, kahit 3 milyong piso lang, pangsalba lang ng operations ng Ryan's Corp. Ngayong linggo, alam kong napanood mo na ang balita sa TV at social media. Pero pinalaki lang yun ng social media. May backup fund ang kumpanya ko. Hello? Hello? Naputo lang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Ryan ang kanyang telepono bago ito biglang inihagi sa pader sa matinding galit. Mga walang utang na loob! Noong kumikita ako, sunod-sunod ang yaya nyo sa akin para uminom sa VIP club. Ngayong kailangan ko ang tulong, pinapatayan nyo ako ng telepono. Mga plastic! Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Mildred. Galit ang kanyang muka habang pabagsak na umupo sa tapat ni Ryan. Ryan! Ano ba yung pagsigaw-sigaw mo na yan? Mas lalo lang sumasakit ang ulo ko dito sa bahay mo. At bakit hanggang ngayon patay pa rin ang aircon? Masisira ang balat ko sa pawis. At baka mangamoy mahirap ako. Ma, wala nang kuryente itong bahay dahil hindi nabayaran ng utility bills nitong nakaraang buwan. Bakit ka ba nandito? Aba, pumunta ako rito dahil pati ang kuryente sa bahay ko nanganganib ng maputol. Lahat ng credit cards na ibinigay mo sa akin, na-decline nang mag-grocery ako kanina. Nakakahiya sa mga cashier. Pinag-uusapan ako. Ano bang nangyayari sa kumpanya mo? CEO ka, diba? Bakit pati allowance ko hindi mo na rin maasikaso? Kumpanya? Ma, silyado na ang Ryan's Corp. Naka-freeze na ang lahat ng bank account ko. Pati ang personal accounts ko na nakapangalan sa inyo. Lahat ng pera ko, hinold ng bangko dahil sa mga kasong sinampa sa akin ni Luna at ng Alpha Syndicate. Wala na tayong pondo. Habang nagtatalo ang mag-ina, dahan-dahang bumaba ng hagdan si Serena. Nakabusangot ang kanyang mukha habang nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba nagugutom. Babe, nasa na ba ang mga katulong mo rito sa bahay? Kanina pa ako nagugutom sa kwarto. Gusto ko ng imported na organic strawberries at fresh almond milk. Alam mo namang masela ng pagbubuntis ko ngayon dahil sa stress na ibinigay sa akin ng ex-wife mo. Serena, umalis na ang lahat ng mga katulong. Nagsialisa na sila kagabi. Wala na tayong pampasahod sa kanila. Kung gusto mong kumain, pumunta ka sa kusina at magluto ka ng kung anong meron doon. Ano? Ako ang magluluto? Babe, buntis ako. Gusto mo bang mapahamak ang dinadala kong tagapagmana? At saka, walang pagkain, kundi instant noodles lang at dilata. Hindi bagay sa isang reynang tulad ko ang kumain ng pagkain pang mahirap. Tama ang bata. Ryan, buntis si Serena. Kailangan niyang kumain ng masusustansyang pagkain. Bakit hindi mo gamitin ang credit card mo para magpa-deliver ng pagkain mula sa isang 5-star na restaurant? Credit card? Gusto niyo ng credit card? Kinuha ni Ryan ang kanyang pitaka sa bulsa. Marahas na kinuha ang halos 10 iba't ibang kulay ng credit cards at marahas na inihagis ito sa lamesa. Nagkalat ang mga ito sa ibabaw ng mga demand letter. Ayan, subukan nyo. Lahat ng yan decline. Lahat ng yan, kansilado na ng bangko. Ni isang pirasong tinapay, hindi kayang bilhin ng mga card na yan. Naghihirap na tayo. Hindi nyo ba ako maintindihan? Natahimik sandali si Mildred at Serena. Tinitigan nila ang mga credit card na nagkalat sa ibabaw ng lamesa. Ang katotohanan ng kanilang sitwasyon ay unti-unti nang lumulubog sa kanilang mga isipan. Ngunit ang kanilang pride ay nananatili pa ring mataas. Hindi totoo yan. Sabi mo sa akin, pansamantala lamang ang gulo sa party. Sabi mo, may mga ari-arian ka pa na nakatabi. Ang mga ari-arian ko ay nakasanla na sa lahat ng bangko para sa capitalization ng kumpanya ko. At dahil hinila ni Luna ang kapital mula sa Alpha Syndicate, kinuha na rin ng bangko ang mga sasakyan ko. Yung 3 sports car ko sa garahe, mamaya lang ay hahatakin na ng towing truck dahil hindi na natin nabayaran ang buwan ng hulog. Hindi maaari ito. Ryan, may mga alahas pa ako sa safe at ang mga branded na bags ni Serena.
Ibenta natin ang mga alahas na yan at ang bags para may pambayad tayo sa mga utility at pagkain. Ano? Hindi ko ibebenta ang mga alahas ko. Tanda to ng pagiging asawa ng CEO. At saka, paano na lang ang mukha ko sa social media kapag nakita ng mga followers ko na wala na akong suot na branded? Masisira ang image ko. Aba, Serena, para naman ito sa pagkain natin. At saka, ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo sa party. Dahil sa mga kaartehan at pagpupumilit mo na mag-imbita ng mga walang kwentang influencer. Ako pa ngayon na may kasalanan. Hindi ang mga vloggers ang dahilan nun. Dahil dun kay Luna. Tumahimik kayo! Pare-pareho kayong walang silbi. Noong mayaman ako, panay ang sip-sip nyo sa akin. Ngayong lubog ako sa utang at nasisira ang buhay ko. Sarili nyo pa rin karangyaan ang iniisip nyo. Biglang niyanig ang bahay ng isang malakas at sunod-sunod na katok ng pinto. Sabay-sabay na napalingon ang tatlo at isang malamig na takot ang gumuhit sa kanilang mukha. Sino yan? Mga creditors na naman ba? O mga supplier na naniningil ng pambayad sa hotel at bulaklak sa party? Dahan-dahang lumapit si Ryan sa pinto. Sumilip sa maliit na bintana nito bago pinihit ang lock upang buksan ito ng bahagya. Isang lalaking nakasuta kasamang 2 pulis ang nakatayo sa labas na may hawak na makapal na dokumento. Mr. Ryan Cruz, Oo. Bakit? narito po kami para ihatid ang formal eviction notice at foreclosure decision mula sa korte na isinampa ng Alpha Syndicate Holdings bilang pangunahing pagmamay-ari ng lupaing kinatitirikan ng bahay ninyo. Ang mansyong ito ay opisyal nang narimata. Mayroon na lamang kayong eksaktong 7 araw upang lisanin ang pamamahay na ito, kasama ng lahat ng inyong personal na gamit. Iniabot ng kinatawan ng korte ang dokumento na may pulang selyo kay Ryan bago sila tumalikod at umalis kasamang mga pulis. Nangihina ang mga tuhod ni Ryan habang nakatitig sa papel. Napaupo siya sa sahig sa may pintuan. Tulala. 7 araw. 7 araw na lang. Anong 7 araw? Ryan, hindi nila tayo pwedeng palayasin. Saan tayo titira? Saan ko ipapanganak ang baby ko? Ang buhay reyna ko. Ang aking reputasyon. Paano nangyari ito? Bakit napakabilis naman? Gumawa ka ng paraan, Ryan. CEO ka, diba? Magmakaawa ka sa mga kaibigan mo. O kaya naman pumunta ka kay Luna. Magmakaawa ka sa kanya. Pumunta kay Luna? Matapos natin siyang bastusin. Matapos mo siyang tawaging katulong sa harap ng bisita. Sa tingin mo ba ay kakausapin o pakikinggan niya pa ako pagkatapos ng lahat ng ginawa natin? Teka, sandali lang. May naisip ako. Ano na naman yan, ma? Huwag mo na akong bigyan ng sakit ng ulo sa mga walang kwenta mong ideya. Hindi, Ryan. Isipin niyo mabuti. Si Luna, sikat na siya ngayon bilang bagong presidente ng Alpha Syndicate, hindi ba? Ang buong bansa ay nakatutok sa kanya ngayon. At sa mata ng batas, asawa mo pa rin siya dahil ang pirma niyo sa divorce paper ay hindi pa naman opisyal na ipoproseso ng korte. Anong koneksyon yan sa atin? Paano tayo makakakuha ng pera niyan? Buntis ka, Serena. At si Ryan ang tatay. Pwede nating gamitin ang media laban sa kanya. Pwede nating bayaran ng mga murang tabloid reporters at ang mga vloggers. Gagawa tayo ng malaking kwento. Sasabihin natin na walang puso si Luna. Ma, paano natin gagawin yan? Sisirain natin siya sa publiko? Ipapakita natin sa buong bansa na hinahayaan ng dambuhala at napakayamang presidente ng Alpha Syndicate na mamatay sa gutom ang kanyang asawa at ang dinadalang sanggol ng bagong kinakasama nito. Pilitin natin siyang bigyan tayo ng malaking settlement money para lang matahimik tayo. Kapag nasira ang reputasyon ng Alpha Syndicate dahil sa atin, mapipilitan siyang magbayad upang isalba ang kanyang kumpanya. Oo nga, ang mga netizen ngayon, mabilis maawa sa mga buntis at mahihirap. Hihiga ako sa labi ng kumpanya niya, iiyak ako sa harap ng live camera habang hawak ang tiyan ko. Sasabihin ko na pinapating niya ang baby ko dahil sa stress na ibinibigay niya sa atin. Pero, sigurado ba kayo rito? Si Luna yan. Hindi na siya ang dating Luna na tahimik at sunod-sunuran sa atin. Kahit gaano pa siya kayaman ngayon,
Takot ang malalaking kumpanya sa masamang publicity. Kagapang si Luna sa harap natin para lamang iurong natin ang mga paninira sa kanya. Ito na lamang ang tanging paraan natin para mabawi ang lahat ng nawala sa atin. Gawin natin to, babe. Para sa yaman natin. Para sa kinabukasan ng anak natin. Babasagin natin ang kristal ng kaharian na binuo niya. Ang tatlo ay muling naglapit upang magbulungan sa madilim at mainit na bahagi ng sala. Nagpaplano sila ng isang maruming iskandalo. Isang linggo matapos ihain ang eviction notice, tuluyan ang pinadlak ang dambuhalang pinto ng mansyon ni Ryan. Sa labas ng gate, nakatayo ang mag-ina at si Serena na may bitbit na murang plastic bags at ilang kahon ng karton. Ang kanilang mamahaling maleta at bag ay narimata na rin bilang bahagi ng foreclosure. Walang natitirang luho sa kanila kung hindi ang suot nilang maruruming damit at ang matinding galit sa kanilang mga dibdib. Dumiretso sila sa dambuhalang lobby ng Alpha Syndicate Headquarters sa Maynila. Sa likod nila ay sumusunod ang 5 vlogger at tabloid reporters na binayaran ni Mildred gamit ang huling piraso at gintong alahas na itinago nito sa kanyang medyas. Mga kababayan, panoorin niyo ito. Ito ang totoong mukha ng sikat na presidente ng Alpha Syndicate. Walang puso. Pinalayas kami sa sarili naming bahay at pinagkakaitan ng pagkain habang buntis ang asawa ng aking anak. Sa gitna ng labi, biglang humiga si Serena sa malamig na marmol na sahig. Hawak ang kanyang tiyan habang umiiyak ng napakalakas. Umaaktong nasasaktan sa harap ng kumikislap na kamera. Aray! Ang tiyan ko! Ang baby namin ni Ryan! Luna, pakiusap! Huwag mong patayin ang anak ko sa stress na ibinibigay mo sa amin! Sobrang sama ng ugali mo! Hiling ko lang ay hustisya para sa pamilya ko. Inagaw niya ang kumpanya ko. At ngayon, hinahayaan niya kaming mamatay sa gutom sa kalsada. Luna, kung may kaunti ka pang konsensya dyan sa katawan mo, lumabas ka rito. Nagsimula ng magbulungan ng mga empleyado at ilang kliyente sa labi. Ang live broadcast ng mga vlogger ay mabilis na kumalat sa social media at ang mga netizen ay nagsimula ng mag-iwan ng galit na komento laban kay Luna. Ngunit ang kaguluhang yun ay agad na natapos nang bumukas ang pribadong elevator ng gusali. Lumabas si Luna, suot ang isang napaka-eleganteng puting business suit. Kasunod niya si Simon at ang 10 armadong security guard ng Alpha Syndicate. Kalmado ang mukha ni Luna at may manipis na ngiti sa kanyang labi habang dahan-dahang lumalapit sa nagwawalang pamilya. Tumayo ka riyan, Serena. Masyado mong pinapahiya ang sarili mo sa harap ng maraming tao. Hindi ako tatayo hanggang hindi mo ibinabalik ang pera at bahay ni Ryan. Pinapatay mo ang baby ko! Simon, pakibuksan ang malaking LED screen ng lobby. Ipakita natin sa mga kasama nilang reporters ang katotohanan. Mabilis na pinindot ni Simon ang kanyang tablet. Sa dambuhalang screen sa pader ng lobby, lumitaw ang isang opisyal na dokumento mula sa St. Jude Medical Center na may pirma ng isang kilalang obstetrician gynecologist. Yan ang medical records ni Serena mula sa ospital na pinuntahan niya. 2 buwan na ang nakalilipas. Kung babasahin niyo ang pinal na resulta, malinaw na nakasulat, non-pregnant, ovarian cyst history. Binayaran mo lang ang doktor ng 50,000 peso para pikein ang resulta ng ultrasound at palabasing buntis ka upang hindi ka iwan ni Ryan. Natahimik ang buong labi. Ang mga vlogger na kanina'y nakatuto kay Serena ay mabilis na itinapat ang kanilang mga kamera sa screen upang i-zoom in ang dokumento. Serena, anong ibig sabihin nito? Peke ang pagbubuntis mo? Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Luna. Peke ang papel na yan. Peke, naka-live link na ngayon sa screen ang opisyal na pahayag ng ospital
at ng mismong doktor na umaming binayaran mo siya. At hindi pa dyan nagtatapos ang palabas ngayong araw. Muling nagbago ang imahe ng screen. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mga bank transaction history at perma ni na Ryan at Mildred. Iyan ang mga listahan ng pondo ng mga ordinaryong empleyado ng Ryan's Corp. Ang kanilang Provident Funds, SSS, at PhilHealth contributions na hindi nyo ibinayad sa gobyerno. Sa halip, inilipat nyo ito sa personal account ni Mildred para pambili ng mga branded na bag at ang iba naman ay ginamit mo, Ryan, para sa luho ni Serena. Ang halaga ng ninakaw nyo sa mga manggagawa ay umabot ng 20 milyong piso. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng labi. Ang mga tabloid reporters at mga vlogger na dala ni na Mildred ay biglang humarap kina Ryan at Serena. Sunod-sunod ang pagtatanong ng may galit. Mr. Ryan, totoo bang ninikawin niyo ang sarili niyong empleyado? Miss Serena, nagpanggap ka lang bang buntis para makakuha ng settlement money mula kay President Luna? Huwag niyo kaming bidyuhan! Patayin niyo yan! Luna, pakiusap! Wag! Nakakahiya ang mukha ko! Ang mukha ko! Gusto nyo ng publicity, di ba? Ngayong araw, nakuha nyo na ang atensyon ng buong bansa. At sisiguraduhin ko na ang bawat mukha nyo ay hindi malilimutan ng publiko. Dahan-dahang tumalikod si Luna upang pumalik sa elevator. Ang tatlong kontrabida ay tuluyan ng napaliligiran ng may mga galit na reporter. Ang mga vlogger ay patuloy na nagko-commentate tungkol sa kanilang mga nabistong krimen. Ang kanilang huling atake ay naging sarili nilang pitag na tuluyang sumira sa kanilang natitirang dangal. 3 buwan matapos ang malaking iskandalo, ang mundong kinagisnan ng tatlo ay tuluyan nang naglaho. Kasalukuyan silang nakatira sa isang masikip, mainit at amoy amag na kwarto sa isang marungis na paupahan sa gilid ng riles ng tren sa Maynila. Nakatambak sa ibabaw ang sira-sirang kahoy na lamesa ang mga subpina para sa mga kasong estafa at grand theft na isinampa laban sa kanila. Dahil sa laki ng perang ninakaw nila sa Provident Funds ng mga empleyado, milyong-milyong piso ang kailangan para sa kanilang piyansa. Perang kahit isang duling na bariya ay wala sila. Wala na tayong oras. Sa susunod na linggo, kapag hindi pa tayo nakapiyansa o nakahanap ng magaling na abogado, tuluyan na tayong mabubulok sa kulungan. Ma, Serena, kailangan nating gumawa ng paraan. Saan tayo kukuha ng pera, Ryan? Ibinenta ko ng lahat ng alahas na natitira sa akin. Pero sapat lang yun para sa tuyo at kanin na kinakain natin araw-araw. Hindi ko kayang makulong, Ryan. Mamamatay ako sa loob. Kasalanan niyo to. Kung hindi niyo ako isinama sa maruming yung kumpanya, hindi sana ako madadamay sa mga kasong to. At ngayon, kahit ang mukha ko sa social media, burado na dahil sa kahihiyan. Huwag mo kaming sisihin, Serena. Kasama ka sa nagnakaw ng pondo para ipambili dyan sa mga mamahalin mong bag. Ngayon, pare-pareho tayong lubog. Mayroon na lang tayong isang natitirang baraha. O ano yun, anak? May naitatabi ka pa bang pera? Wala. Pero kakausapin natin si Luna. Luluhod tayo sa harap niya. Magmamakaawa tayo. Alam kong may pinagsamahan kami. Baka kapag nakita niya tayong ganito, maawa siya sa atin. Kinaumagahan, sa tulong ng huling pondo na natitira sa kanila, naglakad ang tatlo patungo sa dambuhalang opisina ng Alpha Syndicate. Suot ang kanilang mga pinakalumang damit upang magmukhang kaawa-awa. Hinarang sila ng mga security guard sa labi. Ngunit dahil sa utos ni Luna na dumaan sa kanilang intercom, pinayagan silang umakyat sa pinakamataas na palapag. Bumukas ang pinto ng pribadong opisina ni Luna. Nakaupo ang presidente sa kanyang dambuhalang leather chair. Eleganteng-elegante sa kanyang pulang business suit habang may hawak na tasa ng tsaa. Sa tabi niya, nakatayo si Simon, seryoso ang mukha habang hawak ang mga legal na dokumento. Nang makita si Luna, hindi na nag-atubili si Ryan.
Agad siyang sumugod pasulong at marahas na lumuhod sa sahig. Kasunod sina Mildred at Serena na parehong umiiyak. Luna, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iurong mo ang mga kaso laban sa amin. Alam ko nagkamali ako. Naging masama akong asawa. Naging bulag ako sa pera. Pero pakiusap, huwag mo kaming ipakulong. Luna, anak, pinalaki ko si Ryan ng maayos. Nagkamali lang kami. Maawa ka sa akin. Matanda na ako. Hindi ko na makakayanan ang buhay sa kulungan. Isipin mo ang 3 taon na pinagsamahan natin. Luna, humihingi ako ng tawad sa lahat ng pambabastos ko sa'yo. At sa ginawa namin ni Ryan. Sorry na talaga, please. Patawarin mo na kami. Huwag mo kaming ipakulong, please. Tinitikan sila ni Luna mula sa kanyang upuan. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang pait. Tanging isang malamig, malalim at makapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang ibinaba ni Luna ang kanyang tasa ng tsaa. Ang dumi nyo. Baka marumihan nyo ang sahig ko. Luna, ibig bang sabihin nito? Papatawarin mo na kami? Simon, iabot mo sa kanila ang dokumento. Mabilis na inilapag ni Simon ang isang may pulang selyo na papel sa tapat ni na Ryan. Binasa ito ni Ryan nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang opisyal na affidavit of desistance. Isang formal na dokumento na nagpapatunay na iuurong ng Alpha Syndicate ang lahat ng kasong kriminal laban sa kanila. Iurong mo ang kaso. Hindi mo na kami ipapakulong. Oh, Diyos ko, salamat Luna. Alam kong may mabuti kang puso. May habag ka pa rin sa amin. Habag? Oo, may habag ako. Hindi ko kayo ipakukulong. Ang mabulok sa loob ng rehas ay masyadong mabilis na parusa para sa mga taong mapang-alipusta. Napatigil ang mag-ina sa pagdiriwang. Magsasalubong ang kilay ni Ryan. Biglang kinabahan. Anong ibig mong sabihin? Iuurong ko ang mga kaso. Iuurong ko ang mga kaso upang malaya kayong makalabas sa kulungan. Pero, gamit ang kapangyarihan at impluwensya ng Alpha Syndicate, opisyal ko kayong inilalagay sa National Corporate Blacklist. Blacklist? Ano yun? Ibig sabihin, simula sa segundong ito, wala ng kumpanya, maliit o malaki, lokal o international, ang tatanggap sa inyo sa buong Pilipinas. Ang pangalan ninyo ay nakatala na bilang mga magnanakaw, sinungaling at tiwali. Kahit bilang janitor, basurero o tagahugas ng plato, sa pinakamurang karinderya, wala nang kukuha sa inyo. Dahil sa oras na makita nila ang pangalan ninyo, matatakot silang ma-blacklist din. Nalaglag ang panga ni Ryan. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Luna, hindi mo pwedeng gawin to. Paano kami mabubuhay nang walang tatanggap sa aming trabaho? Mabuhay? Bahagi yan ng inyong kalayaan, Ryan. Malaya kayong magutom sa kalsada. Malaya kayong magmakaawa para sa barya. Sisiguraduhin ko na sa bawat sulok ng bansang to, ang mukha nyo ay magiging simbolo ng kahihiyan. Yan ang aking habag. Luna, napakasama mo. Mas mabuti pang ikulong mo na lang kami. Masyadong madali ang kulungan, Mildred. Doon, may libre kayong pagkain at bubong na masisilungan. Gusto kong maranasan nyo ang dahan-dahang pagkamatay ng inyong mga dangal habang naghahanap ng makakain sa basurahan. Simon, ilabas mo na ang mga basurang yan. Kinaladkad ng mga security guard ang 3 kontrabida palabas ng opisina habang sumisigaw at umiiyak ang mga ito sa tindi ng desperasyon. 3 buwan matapos ang araw na yun, sa isang malayong probinsya sa dulo ng Luzon, sa isang maliit na barong-barong na gawa sa tagpi-tagping nipa, lumang yero at plastik, nakatira ang pamilya Cruz. Ang bubong ay may butas at maputik ang lupa sa labas. Si Ryan nakayuko sa gitna ng matinding sikat ng araw sa isang maliit na bukid. Nagbubungkal ng lupa
gamit ang kalawanging dulos para sa bariya na hindi sapat na pambili ng bigas. Ang kanyang balat ay sunog at ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos. Ryan, nasaan ang pambili ko ng gamot sa ubo ko? At pakibilisan ang pag-igib ng tubig. Masakit ang likod ko sa paglalabada. Ito na naman ang ulam natin. Tuyo na naman. Ryan, sabi mo magiging reyna ako sa tabi mo. Tingnan mo nga itsura ko ngayon. Mukha na akong matanda dahil sa hirap. Tumahimik kayo. Kung hindi dahil dyan sa kaartehan nyo, hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Magtiis kayo kung anong meron tayo. Ito na lang ang kaya kong kitain. Habang nag-aaway ang tatlo sa gitna ng init at alikabok, narinig ang busina ng isang marangyang sasakyan mula sa malapit na sementadong kalsada. Isang napaka-eleganteng itim na luxury car ang dahan-dahang dumaan. Sa loob ng sasakyan, nakabukas ng bahagya ang pintana. Nakaupo si Luna sa likod, suot ang kanyang mamahaling sunglasses habang nakangiti ng malamig sa refleksyon ng tatlong kontrabida na nag-aaway sa putikan. Sa tabi niya, seryosong nagmamaneho si Simon. Tiningnan ni Luna ang tatlo sa huling pagkakataon nang walang kahit na anong bakas ng awa. Itinaas niyang bintana ng sasakyan at tuluyang isinara ang kanilang mundo mula sa kanyang marangyang buhay, habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot patungo sa rurok ng tagumpay na hinding-hindi na nila muli pang maaabot. Ang kanilang parusa ay wala ng katapusan habang si Luna ay tuluyan ng naging reyna ng kanyang sariling kaharian. Sa palagay niyo ba, deserve ng tatlo ang nangyari sa kanila? Paki-comment naman po at ang pinakamagandang mensahe na mapipili namin ay babasahin namin sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na upload. Ako po pala si Miss Malen bilang narrator. Ako po si Miss Lynn gumanap bilang Luna. Ako naman po si Mr. Louie bilang Ryan.